Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang Pasugo. At sana po, minsan pang makasama namin kayo sa atin pong gagawing pagtalakay. Ito po sisimulan natin sa amin pong pagbabalik. Yung laking tulong po sa akin na yun, nang mag-iglesia ko ni Cristo eh. Nalayo tayo sa mga kalayawan eh. Lalo na sa probinsya, marami po yung makaka-impluwensya minsan sa atin eh. Yung barkada, kung saan kayo pumupunta minsan. Kung mag-iglesia ko ni Cristo, naging payapa naman po yung buhay namin kahit na sabi natin mahirap, pero nakakarawas naman po sa araw-araw. Madalas ko pong sabihin sa kanila na kapag makipagkaibigan sila o may mga kasamahan, ay piliin nila yung mga sasamahan nila. At saka yung sa anak ko pong babae, na yung huwag makipagtipan sa hindi kapatid. Dahil sa trabaho nila, baka may mga tuksong dating dahil sa labas naman po nagtatrabaho yun. Nakakatulong po ang ating kapwa, ang mga tao, lalo na ang ma-impluwensya, yung mga kaibigan, pero may limitasyon, may hangganan. Hindi ko kayo anak pinipigilan na makibarkada. Subalit, kung maaari, ang pipiliin ninyo na kasama, kaibigan, ang mga kapatid din natin sa iglesia. Sumusunod naman po sila. Napalaki ko naman po sila. Awa ng Diyos sa maayos na. Napanatili ko po sila na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Madalas ko pong ipayo sa kanila na huwag nilang kalimutan yung oras na ng pagsamba. Dahil kung minsan wala nga minsan nasa boarding house sila, na huwag nilang kalimutan yun. That laging manalangin bago matulog, bago umalis sa tinitirhan nila. At saka laging magpanata. Sa kanila pong pag-aaral, lagi ko pong ibinibilin sa kanila na, mga anak, kung kayo ay makikipagkaibigan, pipiliin ninyo. Yung kayo ay hindi mapapahiwalay sa iglesia, yung ang pipiliin ninyong kaibigan, yung mga may tungkulin, at huwag kayong babarkada sa hindi tama. At kasi, kaya yun ang madalas kong ipayo sa kanila dahil higit sa lahat, ang Panginoong Diyos lang naman ang makakatulong sa amin, sa atin, sa kanila, gano'n. Para malayo sila sa mga tukso, mga kapahamakan, at kung ang kasamaan ng sanlibutan. Sapagkat yun po talaga ang pinakasolusyon at yun po ang pinakaultimo sa buhay nating mga tunay na anak ng Diyos. Marahil ay nakapanood na po kayo sa himpilan ding ito sa programang Landas ng Buhay o di po kaya naman ay sa pagbubunyag na mga patotoo na maraming natawag sa Iglesia ni Cristo na ang naging daan o kasangkapan po ay ang kanilang napakinggan, nasuri, sinampalatayanan, ang mga aral na itinataguyod sa iglesyang ito po dahil sa imbitasyon ng kanilang kaibigan na kapatid po namin sa iglesia. Inayayahan po sila ng nasabi nilang kaibigan sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos at sa mga pagtitipo ng iglesia na nagsasagawa po ng pagsamba sa Diyos. Madali silang nagpaunlak sa paanyaya sapagkat alam nilang malinis po ang layunin ng kanilang kaibigan para sa kanila. Nadama nilang walang ibang hangarin ito kundi ang sila'y maakay
sa daan ng kaligtasan. Kaya naman, laking pagpapasalamat po nila sa Panginoon Diyos ng kanilang masumpungan ang iglesyang naglilingkod sa inyo at di rin nila nalimutang ipagpasalamat na nagkaroon sila ng mabuting kaibigang naging kasangkapan upang maging kaibigan din sila ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Winanggit namin ito sa inyo sapagkat ang minarapat po naming ipaglingkod sa inyo ngayon ay ang tungkol po sa pakikipagkaibigan. Isang mabuting bagay po ang pakikipagkaibigan. Likas ito sa tao sapagkat ito'y bahagi na po ng panukala ng ating Panginoon Diyos mula pa ng ang tao'y kanyang lalangin. Ang katunayan po, pakinggan po ninyo dito sa Genesis sa 2 at 18. Ganito po ang ating mababasa na pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Katulad po ng narinig ninyo, nakita po ng Panginoon Diyos na hindi mainam na mag-isa ang tao. Kung kaya, ang unang tao ay binigyan na niya ng makakasama at makakatulong. Opo, at kaugnay po ng binasa ng kapatid na Israel, maraming bentaha po ang pagkakaroon ng kaibigan, makakasama at makakatulong. Ganito po ang pagpapakilala ng Biblia sa taong nag-iisa o walang kaibigan o kasama. Babasahin ko po pahayag ng Haring si Solomon, Ecclesiastes o Mangangaral 4:9 hanggang 10 at 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Narinig po ninyong ilan pa lamang sa kabutihan o bentaha kapag ang tao po ay may kasama o kaibigan. Mas marami anya ang bunga ng gagawin. May aalala at tutulong kapag siya'y nabuwal. At higit po na magtatagumpay kaysa sa nag-iisa. Kaya naman po, katulad din ng pahayag ni Haring Solomon, kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Bawat tao po'y nais magkaroon ng kaibigan, ng kasamang malapit sa kanyang kalooban, na pagtitiwalaan ng mga lihim niyang damdamin, Opo. na pagdudulugan ng kanyang mga suliranin. Makaaaliw sa kanya kapag siya'y merong kalungkutan at siya ring nais niyang kasalo o kasama sa kanyang mga kasayahan. At marami pong kaibigan ng ganyan. May mga kaibigan pa nga po na kung ituring ng iba nakahihigit pa doon sa kapatid na naturingan. Nagdadamayan po sila at nagmamalasakit. Hindi po makatanggi doon sa request o kahilingan ng isa't isa. Kaya naman po, dapat maging matalino ang tao sa pagpili ng kaibigan. Marapat lamang po na maging maingat ang sino man sa pagpili ng kaibigan. Dahil po, baka ang kanyang makuhay kaibigan ngang naturingan, subalit magbubulid naman sa kanya sa kapahamakan. Pakinggan po ninyong ibinabala ni Apostol Pablo ukol po sa bagay niya. Sa unang Korinto, sa 15 at 33, ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Hindi po ba totoong-totoo ang sinasabing ito ng Biblia na ang masamang kasama nakasisira po ng magagandang ugali? Sasang-ayon po ang ating mga taga-subaybay. Marami tayong mababanggit. Halimbawa, may mga bata na nung una talagang napakabait. Masunurin, magalang sa magulang. Pero nung nabarkada sa masama, natutong sumuway. Natuto pang lumaban at sumasagot. Nagdadabog pa sa magulang. Kaya nga may mga pagkakataon, kapatid na Reno, at mga giligili po naming mga taga-subaybay, na nagtataka yung magulang. Wala namang Itinurong ganun. itinurong mali sa kanyang anak. Totoo po. Di ba? Pero dumarating ang pagkakataon, nung mag-aral na nga, nung makisalamuhan na sa kanyang kapwa, Nagbago ugali. ayun,
natuto pati yung mali, di ba? Opo, Na, opo. na ano nila, kung minsan nagagawa ngang sagutin ng kanilang magulang Opo. at magdabog Oo. at gumawa pa ng iba't ibang mga mali at kasamaan. Nung una po, nakikita nila napakasipag mag-aral. Sub-sub talaga sa pag-aaral. Pero nung natutong mabarkada sa masama, Yun na. ay nagbulakbol, kung saan napupunta, nauwi po sa paggawa pa ng mga kasalanan. Pinatutunayan lamang po, Opo. totoo yung itinuturo at ibinababala po ng mga apostol. Opo. Nakalulungkot po ang ganito. Kaya nananawagan po kami sa panig ng mga kabataan. Nililinaw natin, hindi po masama ang makipagbarkada o makipagkaibigan. Subalit kailangan naman, pumili kayo ng magiging kaibigan. Totoo, mahirap makasumpong ng kaibigang walang kapintasan. Ang sabi nga ng iba, kung ang hahanapin mo, kaibigang perpekto, walang kapintasan, mamamalagi kang walang kaibigan. Subalit, madaling makilala. Ang tao na hindi dapat kaibiganin o hindi dapat pakisamahan. Tandaan po ninyo, ang kasama na hihikayatin o iimpluwensyahan tayo na gumawa ng masama, hindi tunay. Hindi tunay na kaibigan ng ganyan. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik kung sino po ang itinuturo ng mga banal na kasulatan na dapat nating tunay na pagkatiwalaan sapagkat siyang higit sa lahat, dapat maging kaibigan nating lahat. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik. Ang talaga pong ipinapayo natin sa kanila po na ito po ay ang aking pananampalataya bilang isang katiwala ng grupo ay lubos na magtiwala at umasa sa magagawa ng dakilang Ama. Importante po ang pakikisama ng Diyos sa ating buhay. Kasi po pag wala ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong direksyon. Lalo na po kung sa kaibigan, ang ating pagbabatayan, mas pinaka-best po yung Panginoong Diyos ang ating maging kaibigan. Sa lahat man ng panahon malalapitan siya na hindi tumatanggi sa ating kahilingan. Wala nang pinakamasarap na maging kaibigan, mga anak, kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Dahil sa Kanya masasabi natin lahat ng ating problema, lahat ng ating mga pangangailangan. Sa kaibigan natin, hindi natin maaring sabihin yan. Subalit kapag ang Diyos ang naging kaibigan natin, lahat ng kailangan natin ipagkakaloob niya sa atin. Magpapatuloy pa rin po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bagaman maraming mga hadlang, maraming mga pag-uusig na dumating sa ating buhay, patuloy pa rin po tayo. Huwag po tayong huminto. Dahil yun ang lakas natin, ang Panginoong Diyos. Dahil kaibigan nga po siya natin, sa lahat ng panahon malalapitan po siya natin. Aalamin ko po muna kung ano talaga ang hanggat maaari po ay maarok mo ang kanyang tunay na kalooban. Para pong doktor yan Opo, yun po ang talagang realidad. Parang doktor, inaalam po natin yung tunay na karamdaman. At yung angkop at karapat dapat na pagpapayo, dapat ibigay sa kanya. Yun nga po ang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Na siyang tumawag sa atin sa paglilingkod. At kung ano man po ang ating kulang o kailangan, talagang nasa Kanya po lahat yun. Sa Kanya po ang solusyon, ang lunas. Nasa Kanya po lahat. Pagka sa Panginoon Diyos mo po itiniwala, inilagak ang iyong buhay, wala nang kulang. Eksakto po. Ang totoo, lumalabis pa. Ipinapangako ko po sa Panginoong Diyos at sa pamamahala na ako po ay magtatalaga sa pagtupad ng aking tungkulin, pati na po sa tungkulin ko sa aking sambahayan. Bilang naglilingkod po sa ating tanggapan, pinangangako ko po sa ating Panginoon Diyos na pagtatalagahan ko ang aking tungkulin, mamahalin ko po, at hindi ko po bibitawan hanggang aking kamatayan. At gayon po higit sa lahat, ang pagpapasakop sa pamamahala. Mamahalin ko po, susunod po ako ng buong puso sa ating pamamahala. Dahil mahal na mahal ko po ang iglesia at ang pamamahala si kapatid na Eduardo P. Manalo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay.
ang ipinaglilingkod po namin sa inyo ay ang tungkol po sa pakikipagkaibigan. Batay po sa mga banal na kasulatan, binasa po natin kanina, hindi mabuti na ang tao ay mag-isa at hindi masama ang pakikipagkaibigan. Pero kailangan po, piliin naman natin ang ating makakasama. Dapat po magpakatalino tayo sa tao po na ating kakaibiganin. At ang dapat po nating higit sa lahat na sangguniin, na dapat nating kilalaning pinakamabuting kaibigan at kasama ay ang itinuturo po ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng awit 73 at 28, ganito ang ating mababasa. Ngunit sa ganang akin, mabuti ang maging malapit sa Diyos. Ang ginawa kong kanlungan ay ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Aking ibabalita ang iyong mga ginawa. Ito po ang pananalig at paninindigan ng Haring si David na dapat nating tularan at dapat nating taglayin. Ang sabi niya, sa ganang akin, mabuti ang maging malapit sa ating Panginoon Diyos. Pinatunayan niya ang kanyang pananalig at paninindigang ito sa pamamagitan ng ang ginawa niyang kanlungan ay ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Mga mahal naming taga-subaybay, hindi po ba talaga naman kapag tayo po ay nasa panahon ng kagipitan, pangangailangan, nakadarama tayo ng kalungkutan, ang hanap po natin, kaibigang mapagkakanlungan, mapagtatakbuhan, matatakbuhan upang hingan ng tulong? Ito rin po sana ang gawin nating lahat. Ang Panginoong Diyos po na makapangyarihan sa lahat, ang gawin nating kanlungan at takbuhan. Subalit, ang makaaasa po nito, ipinakilala po ng Biblia na magiging kaibigan ng Diyos tulad po ni Abraham. Pakinggan po ninyo ang mababasa natin sa Santiago 2, ang talata po ay 23. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Ang lingkod po ng Diyos na si Abraham, ibinilang na matuwid. Tinawag ng Diyos mismo na kanyang kaibigan. At kung bakit po si Abraham ay itinuring na kaibigan ng ating Panginoon Diyos at kung ano po ang kanyang katangian, pakinggan po ninyo sa unahang mga bahagi po ng talatang nabanggit dito sa Santiago sa 2:21 hanggang 22, ganito po ang ating mababasa. Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Diya'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ang pananampalataya po sa Panginoon Diyos ni Abraham ay nilakipan niya ng gawa na dahil dito, kinalugdan siya ng ating Panginoon Diyos at itinuring siyang kaibigan. Paano pa po nahayag ang pagtitiwala ni Abraham sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo, babasahin namin dito naman po sa Genesis, sa pinakaunang aklat po ng Biblia, 22, 1 hanggang 3 ay ganito ang nakasulat. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Ito po ang katunayang sumunod si Abraham nang walang pasubali. Sana po napansin niyo, sabi sa mga talata, maaga siyang bumangon upang sumunod sa itinagubilin o iniutos sa kanya ng Panginoon Diyos. At maaaring ang sabihin po ng iba sa ating mga taga-subaybay ganito, kapatid na Reno, Opo. si Abraham yan. At yun noon anya. Sa panahon nila. Sa panahon natin, sa panahong Kristiyano, meron din nga bang kinikilala ang ating Panginoon Diyos na kanyang mga kaibigan? Ang mabuti po, Biblia pa rin ang ating sangguniin. Sa pagtuturo po ni Apostol Pablo, dito sa Roma 5 at 10, ganito ang ating
mababasa. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Napakaliwanag po pahayag sa atin ng Biblia. Sana po ay makita ng mga sumusubaybay sa atin na napakadakilang kapalaran ang makabilang po sa kalipunan ng mga taong ito. Mga taong dati itinuring ng Diyos na kanyang kaaway dahil sa mga nagawang kasalanan. Ngunit ngayon, anya, tinatanggap na ng Panginoon Diyos na kanyang mga kaibigan. At sana po, napansin din ng ating mga taga-subaybay, tiniyak po kung sino yung mga taong yan. Sila po ang naging dahilan ng kamatayan ng bugtong na anak ng Panginoon Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. At ang kapalaran po ng antao, kilalanin na kaibigan ng Diyos dahil sa ginawang pagbibigay ni Kristo sa kanyang buhay, ang sabi pa po, tiyak ang pagkaligtas. At ang naging dahilan ng kamatayan po ng Panginoong Jesucristo na tinatanggap na ng Diyos na kaibigan niya, tiniyak din po ni Apostol Pablo. Babasahin ko lamang po ang kanyang pagtuturo dito sa Efeso 5, ang talata po ay 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Napakaliwanag po. Ang naging dahilan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, pinaghandugan ng kanyang buhay, tiniyak po ni Apostol Pablo ang kanyang iglesia. Kaya napakahalaga po, tiyakin nating lahat. Naroon tayo, kabilang tayo sa iglesyang yon na binili ni Kristo ng kanyang buhay, binili niya ng kanyang dugo. Kaya patuloy po ang aming panawagan sa mga sumusubaybay po sa programang ito na mga hindi pa namin kapananampalataya. Sana ipagpatuloy po ninyo ang inyong ginagawang pagsubaybay, pakikinig, pagsusuri, upang sa ganoon maunawaan po ninyo ang iglesyang aming ipinaglilingkod sa inyo. Tandaan lamang po sana natin na dito po may pagkakataon tayo na maging kaibigan ng ating Panginoon Diyos. Maging sa buhay na ito ay meron pong nakalaang kapalaran ang mga itinuturing ng Diyos na kanyang kaibigan, mga malapit sa Kanya. Pakinggan po niyo yung tinuturo ng Biblia. Dito sa Aklat ng Mga Awit 73, 28, 23 hanggang 26, ganito po ang ating mababasa. Ngunit sa ganang akin, mabuti ang maging malapit sa Diyos. Ang ginawa kong kanlungan ay ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Aking ibabalita ang iyong mga ginawa. Gayunman, lagi mo akong kasama. Hinahawakan mo ang kanan kong kamay. Pinapatnubayan mo ako sa pamamagitan ng iyong payo. Pagkatapos, dadalhin mo ako sa iyong kalwalhatian. Sino ang aking aasahan sa langit kundi ikaw? At sapagkat kasama kita, wala na akong hahangarin sa lupa. Ang laman ko at ang aking puso ay maaaring manlupaypay. Ngunit ang Diyos ang kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Ito po ang napakalaking kapalaran na nakalaan sa mga kabilang po sa kinikilala ng Panginoon Diyos na kanyang mga kaibigan. Sana po lahat tayo ay makabilang dito. Kinikilala po nating isang kapalaran ang magkaroon ng kaibigan na mapagmalasakit at may nagagawa para sa kapakanan natin at ng ating pamilya. Isipin po natin ito, mga mahal naming taga-subaybay. May hihigit pa po bang kapalaran sa ang maging kaibigan natin, maging malapit tayo sa ating Panginoon Diyos? Ngunit, wag din po natin kalilimutan, magkakaroon lamang po ito ng katuparan kung patuloy po na susunod tayo sa kanyang kalooban na sinasampalatayanan at itinataguyod sa loob ng tunay na iglesia na ipinakikilala po ng mga banal na kasulatan. Nawa po, matupad nating lahat ang mga kautosang ito ng ating Panginoon Diyos para sa ating kapakanan at sa ating kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo magwakas, tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami Amen. sa mga katotohanang aming tinanggap. Amen. Sana po ganap na sampalatayanan, Amen.
sundin at tanggapin ng bawat isa sa amin, Opo. ng aming mga taga-subaybay, Amen. lalo ng mga hindi pa namin kapananampalataya, Amen. na kung merong higit sa lahat na dapat maging kaibigan ng bawat isa sa amin, Opo. ikaw po na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sapagat ikaw po ang higit sa lahat na may magagawa sa amin. Amen. At ikaw rin po ang nagmamahal, pangunahing nagmamalasakit sa kapakanan ng iyong mga anak. Amen. Subalit kailangang makita kami sa pagsunod Amen. nasa loob ng tunay na iglesia Amen. upang sa gayon ay maging karapat dapat ang bawat isa sa amin Opo. sa pamumuhay sa mundong ito Amen. sa ilalim po ng pagpapala at patnubay mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Sana po patuloy na igawad ang iyong mahalagang basbas. Amen. Pagpalain ang buong iglesia, Amen. pagpalain po ang pamamahala Amen. na patuloy po na mapangunahan kami sa aming ginagawang mga paglilingkod. Amen. Panginoong Hesukristo, huwag ka pong magsawa sa iyong mga Opo, hinirang. Panginoon. Ipamagitan po ang lahat ng aming mga Amen. dalangin. Umaasa na kami, Ama. Narinig mo na kami. Opo. Binasbasan at pinagpalang bawat isa sa amin. Amen. Ang lahat po ay ipinakikiusap namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.